Magandang araw po sa inyo, Sir Carl. Isa po ako sa masugid niyong taga-subaybay at palaging nakaabang sa mga bago niyong kwento na katatakutan. Nagpadala po ako ng liham sa inyo para ibahagi ang kababalaghang naranasan ko noong binata pa ako. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Arnold. Medyo may edad na po ako, 50 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Lipa City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang awok. Sa mga hindi po nakakaalam, ang awok ay malimit nagbabagong anyo tulad ng itim na baboy o malaking baboy ramo. Bihira itong maikwento o nabibigyan ng atensyon ng mga mahihilig sa katatakutan, kaya naisipan ko pong ikwento sa inyo ang engkwentro ko sa isang awok. 18 taong gulang ako noong nangyari iyon, dekada 90. Naninirahan ako noong kabataan ko sa bahay ng mga lolo at lola ko sa Chaong, Quezon. Mayroon silang taniman ng saging at mga maisan roon. Lagi nila akong katuwang sa pagsasaka at pagtatanim mula noong edad 10 pa lamang ako. Kabisado ko na halos lahat ng pasikot-sikot sa taniman ng mais nila. Iniwan ako ng mga magulang ko sa kanila dahil nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Isang gabi, maliwanag ang buwan at napagpasyahan kong maglakad-lakad dahil maalinsangan sa bahay at nais kong lasapin ang sariwang simoy ng hangin. Sanay ako sa lugar namin, ligtas at walang masasamang loob na gumagala. Mababait rin ang mga taga roon at matulungin sa mga nangangailangan. Lumilipad ang isip ko noon habang naglalakad-lakad, kaya't hindi ko na namalayan na nakarating na pala ako sa bahagi ng maisan ni na lolo. Mas matangkad pa sa akin ang mga tanim na mais, kaya't natutuwa ako dahil lumaki sila agad na malulusog. Katuwang din kasi ako noong itanim iyon. Malapit na rin sa panahong iyon ang anihan at nasasabik na akong magluto ng ginataang mais at iba pang luto na mula sa bagong aning mais. Tumingala ako sa langit at napansin ang malaki at mamula-mulang bilog na buwan. Puno rin ng mga bituin ang kalangitan. Habang nakatingin sa mataas at malawak na lupaing kamaisan, ay nakaramdam ako ng kakaibang ihip ng hangin sa paligid na naghatid sa akin ng kilabot sa buong katawan. Ang kilabot na naramdaman ko ay hindi lang nagmumula sa lamig ng hangin. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin. Hindi pa ako noon naniniwala sa mga aswang dahil to see is to believe ang motto ko sa buhay. Pero kakaiba ang kilabot na nadama ko ng mga oras na iyon. May nadinig akong bahagyang kaluskos mula sa tumpok ng mga tanim na mais, hindi kalayuan sa pwesto ko. Otomatiko akong napaatras dahil sa gulat. Iwinaksi ko ang kilabot na nadarama ko at inisip na baka daga lang iyon o ahas at pinamahayan na ang kamaisan. Kailangan kong sabihan ang ilang trabahador na inspeksyonin ang mga tanim para masigurong magtuloy-tuloy ang pagiging malusog ng mga mais at walang magiging sira sa mga aanihin sa susunod na linggo. Paatras pa akong lumayo sa maisan para muling pagmasdan ang paggalaw ng ilang tanim na mais bago tumalikod at saka bumalik sa bahay. Sakto lang ang laki ng bahay ni na lolo, hindi masasabing mansyon, pero sapat para sa amin ng mga tiyuhin ko at pinsan. Gawa ang bahay sa bato at pinturado ng brown. May 5 silid iyon sa itaas. Sa ibabang sala ay puro muebles na gawa sa magagandang uri ng kahoy. May ilang preserbang ulo ng hayop na nakasabit sa pader. Solo ko ang silid na dating silid ni papa ko noong binata pa siya. Tag-iisang silid ang mga pinsan kong sina Ami at Pati, isa kina Tiyo Lucho at Tia Isabela, at isa naman para kina lolo at lola. Ang totoo,
ay nakasanla ang bahay at maisan noong 10 taong gulang pa lang ako, kaya't naisipang mag-abroad nila mama at papa para mabawing muli ang lupain. Matapos ang 5 taon ay natubos iyon nila mama at nakaipon na rin sila para pandagdag sa negosyo na sina Tio Lucho ang tumatao. Nanatili pa sa ibang bansa sina mama kahit na maayos na ang takbo ng maisan at tindahan. Pumanhik na ako noon sa itaas at sa silid ko na lang nagmukmo. Binuksan ko na lang ang bintana para pumasok ang sariwang hangin sa silid. Ang bintana ay gawa sa babasaging jalousie na may rehas na bakal sa labas. Pinasadya iyon ni Papa para safe daw kahit buksan ang bintana sa gabi. Mula sa silid ay tanaw pa rin naman ang maisan, may kalayuan nga lang. May kalakasan ang simoy ng hangin pero kakaiba ang galaw ng isang bahagi ng taniman. Tila mayroong tao o hayop doon. Hinayaan ko na lang at ipinagpabukas ang problema sa maisan na nakita ko. Kinabukasan, maaga pa lang, ay kinausap ko agad si Mang Lando. Siya ang pinakamatagal na tauhan ni na Lolo sa maisan. Sinabihan ko siyang siyasatin ang paligid sa posibleng pagkalat ng mga daga o ahas na makakasira sa mga pananim. Sinunod naman ako ni Mang Lando agad at inutusan nito ang ibang trabahador na magdala ng gamit na panghuli at pamatay sa mga daga at ahas. Inabot din ng tanghali bago nag-report si Mang Lando sa akin. Humahangos pa ito habang papalapit dahil nakita raw nila ang aso ng isang kasamahang trabahador doon sa maisan. Wala na iyong buhay at wakwak ang tiyan. Agad akong tumalima para makita ang sinasabi nito. Nabigla ako nang makarating kami kung saan natagpuan ang katawan ng aso. Doon din kasi ako eksaktong nakarinig ng kaluskos noong nagdaang gabi bago ako bumalik ng bahay. Kinilabutan ako sa isiping. Naroon ako noong mga oras na pinapatay ang alagang aso ng trabahador namin pero wala akong kaalam-alam. Mabait ang asong iyon at kalaro ng lahat ng nasa maisan. Inutusan ko si Mang Lando na ilibing na agad ang aso at pagkatapos ay bumalik sa paghahanap ng peste sa maisan. Bumalik ako sa bahay at sinabi kay Lolo ang nangyari. Magpapalagay daw si Lolo ng mataas na bakod sa palibot ng maisan para maiwasan ang pagpasok ng mga ligaw na hayop. Mababa lang kasi ang bakod ng maisan at gawa lang iyon sa chicken wire na nakakabit sa mga tukod na kahoy kaya't makakapasok ang maliliit na hayop. Lumipas ang maghapon sa paglalagay ng pesticides at mousetrap sa palibot ng maisan. Tumulong na rin ako para mapabilis ang pagtatrabaho. Madilim na ay hindi pa rin kami tapos sa paglalagay ng mga traps at pesticides. Kailangan namin ipagpabukas ang paglalagay sa iba pang bahagi ng maisan. Pinauna ko na sa pag-uwi ang mga trabahador at nagpaiwan na muna ako para ipaubos ang natitirang pesticide sa hawak kong pang-spray. Nang maubos na ang laman ay pasan-pasan ko ang pesticide sa backpack sprayer at ibinaba ko iyon sa kanang inat-inat bago iniligpit ang mga gamit ko. Iniangkas ko sa kartilya ang mga iyon saka ko tinulak papalayo sa maisan. May nadaanan akong isang bolo o itak na nasa lupa at mukhang naiwan iyon ng isa sa mga trabahador namin. Kinuha ko iyon at inilagay sa kartilya. Nang makarinig ako ng kaluskos sa maisan, hindi kalayuan sa pwesto ko. Nagagalawan ang tanim na mais at tila may malaking tao o hayop ang naroon na kayang lumikha ng malakas na paghawi at pagkaluskos sa mga tanim na mais. Inihanda ko na ang bolong hawak ko at naghanda sa kung anumang lalabas mula sa pagitan ng mga nagtataasang mais. Nakarinig ako ng malakas na tunog ng baboy pero mas malaki at mas malalim ang nalikhang tunog na iyon. Nagtaka ako
dahil wala naman akong alam na may alagang baboy sa palibot ng maisan. Nang biglang may lumabas na malaking itim na baboy mula sa maisan at huminto sa paglalakad habang nakatitig sa akin. May malalaking pangil na nakausli sa bibig ang baboy na iyon. Itim na itim ang mga mata nito. Bilog na bilog ang katawan ng baboy na iyon at sobrang itim ng mga balahibo na nakatayo na halatang galit. Kaya kinilabutan na ako. May 10 dipa ang layo nito sa akin. Bigla itong tumakbo papalapit sa direksyon ko. Sa sobrang laki ng baboy ay tila dumadagundong ang lupa sa bawat pagbagsak ng mga paa nito habang tumatakbo. Nakailag naman ako kaagad pero napatumba ako sa lupa. Dali-dali akong bumangon sa kamuling inihanda ang hawak kong bolo. Bumuelta pa pabalik ang baboy sa direksyon ko na parang ang gaan lang ng katawan nito. Hindi ako nagpakita ng takot at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa bolo. Noong makalapit ito sa akin, ay buong lakas kong inihataw ang hawak kong bolo. Tumama iyon sa bandang dibdib ng baboy. Bumagsak ito pero mabilis nakabangon. Matuling tumakbo ang baboy papabalik sa maisan habang tumutulo ang dugo nito mula sa tinamaan ng aking bolo. Hahabulin ko sana iyon, pero tila may pumipigil sa akin at sinasabing hayaan ko na. Humugot ako ng malalim na paghinga bago ko binalikan ang kartilya. Itinulak ko iyon patungo sa bodega kung saan nakalagay ang mga gamit sa pagtatanim. Naisip kong mukhang kailangan ng madaliin ni Lolo ang pagpapalagay ng bakod na mas matibay kumpara sa bakod namin ngayon. Kinabukasan ay ikinuwento ko kina Lolo at Lola ang nangyari at ang pakikiharap ko sa malaking itim na baboy ramo. Inilarawan ko ang anyo ng baboy sa kanila na kanila namang ikinabigla. Hindi pa raw sila nakakakita ng ganoong baboy na sobrang laki at parang may isip. Kinilabutan sila sa sinabi kong nakikipagtitigan pa sa akin ang baboy bago sumugod at tayong-tayo ang mga balahibo na parang galit na galit. Ipapahanap daw ni Lolo sa mga tauhan niya ang baboy na iyon. Posible raw na iyon din ang pumatay sa aso ng isa sa aming mga trabahador at baka kalaunan ay sirain na ang karamihan ng pananim. At dahil sa gabi umaatake ang malaking baboy na itim, ay nagtalaga si Lolo ng ilang magbabantay sa maisan sa gabi para abangan ang baboy na iyon. Ilang gabi rin silang nagbantay pero walang nagpakitang itim na baboy. Ang hinala ni Lolo ay sugatan pa iyon kaya't hindi muna bumalik. Pero ayaw daw niyang magpakakampante kaya't ipinagpatuloy ang pagpapabantay gabi-gabi. Sa ika-5 gabi ng pagbabantay ay sumama ako sa mga tauhan namin sa pag-iikot. Ang bilin ko ay huwag papatayin ang baboy kung hindi sugatan lang para mahuli iyon. Ang may-ari noong pinatay na aso na si Mang Pitong ay sumama rin sa pag-iikot para mahuli na ang gumawa noon sa kanyang alaga. Siya at si Mang Lando ang kasama ko sa pag-iikot at sa ibang bahagi naman ang ibang mga tauhan namin. Ilang oras pa ng pag-iikot ay nakarinig ako ng kaluskos na katulad noong narinig ko nang makaharap ko ang baboy. Kasunod ang galit na atungal ng tunog ng baboy. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan dahil damak ko na naman ang matatalim na mata na nakatitig sa akin. Nagpalingalinga ako sa paligid. Naging alerto rin sila Mang Lando at Mang Pitong. Nakiramdam ako sa paligid at tinalasan ang mga mata. Biglang lumabas sa pagitan ng mga tanim na mais ang malaking baboy, saka sumugod papalapit sa akin. Hindi ako nakakilos agad dahil sa pagkabigla. Mabuti na lang at mabilis ang pagkilos ni Mang Lando kaya't humarang ito sa pagitan namin ng baboy. Sa kanya tinaga ng hawak niyang matalim na itak. Bumagsak iyon sa lupa at nahirapang bumangon.
Nakihataw din si Mang Pitong doon sa baboy gamit ang pamalo na 2x2 na dala nito. Ang ipinagtataka ko ay mukhang mas maliit ang sukat ng baboy na iyon kumpara sa nakaengkwentro ko noong nakaraan. Iba ang nguso ng baboy na pinagtutulungan nila Mang Pitong at Mang Lando. Mas mahaba iyon at mas maliit ang ulo kumpara doon sa nakaharap ko na maiksi ang nguso at malaki ang bilugang ulo. Lumika ng malakas na tunog ang baboy na tila may tinatawag. Nagulat kami nang may isa pang baboy ang lumabas mula sa loob ng maisan. Iyon ang mas malaking baboy at tiyak kong iyon ang nakaharap ko. Nagtagis ang mga bagang ko dahil naisip kong nag-aya pa ng tropa ang baboy na iyon para pinsalain ang taniman namin at bulabugin kami. Itinuro ko ang hawak kong itak sa bagong dating na itim na baboy at sinabihan itong hinahamon ba talaga nito ako kaya bumalik pa. Parang may isip ang baboy na iyon na sumagot ng malalim na atungal saka tumingin sa kasama nitong baboy ramo. Sumugod ang malaking baboy ramo, dahilan para mapalayo kami sa nakahandusay na baboy. Hinintay nito ang baboy na makabangon, saka iyon pinagtakpan hanggang sa makalayo sa amin, papabalik sa loob ng maisan. Lubha kong ipinagtataka ang kilos ng dalawang baboy na iyon na parang may kakaibang angking talino na parang sa tao. Nagdatingan ang iba pa naming kasamahan at nakita nila ang napakalaking baboy. Bago pa nila masugod iyon, ay nakatakbo na papabalik sa maisan at tumagos naman sa kabilang bahagi na talahiban na. Sumubok ang mga kasamahan namin na habulin pa pero hindi na nila iyon nakita. Mahirap dumaan sa pagitan ng mga tanim na mais dahil matatalas ang dahon noon at mabagal ang pagdaan dahil kailangan mong hawiin isa-isa ang naglalakihang puno bawat hakbang. Lumabas na ang mga tauhan ng maisan at nanghihinayang dahil hindi nila naabutan ang baboy. Nagsalita ang isang tauhan ng awok. Tinanong ko ito kung ano ang ibig sabihin ng awok at ang sabi nito ay isang uri daw ng aswang na madalas nag-aanyong baboy o baboy ramo para makapangbiktima. Ang kinakain daw ng mga awok ay laman ng tao at hayop. Kaya't hindi na nakapagtataka kung iyon din ang pumaslang sa aso ni Mang Pitong. Kinilabutan ako sa aking narinig. Hindi ko akalain na isang aswang ang nakalaban ko. Naniniwala ako sa sinabi ng tauhan namin dahil ako mismo ang nakakita sa kakaibang anyo ng dalawang itim na baboy na iyon. Hindi talaga sila pangkaraniwang baboy. Sa itsura pa lang at kilos ng mga ito, ay alam mo na meron talagang hindi pangkaraniwan. Pakiramdam ko nga ay ako ang pakay nilang ulamin kung sakaling mag-isa lang ako sa maisan. Nagdala pa talaga ng kasama ang awok na iyon. Balak sigurong maghiganti sa akin dahil sa pagkakataga ko sa kanya noong nakaraang araw. Ibinahagi naman namin kay Lolo ang nangyari, maging ang hinala ng isa naming trabahador na isang aswang ang nakaharap namin sa maisan. Dahil doon, nagdesisyon si Lolo na gawing permanente ang pagbabantay sa gabi at kumuha pa ng dagdag na tao para magbantay na kapalitan. Pinasimulan na rin ni Lolo ang pagpapalit ng mataas at matibay na bakod. Isang linggo pagkatapos ng nangyari, ay inani namin ang mga mais. Tinabas din namin ang nagtataasang mga damo sa unahan. Nagpatuloy din ang pagbabantay sa maisan gabi-gabi para abangan ang baboy na iyon kung babalik pa ba. Umalis ako sa maisan ni na Lolo noong kailangan ko nang magpatuloy ng kolehiyo sa Maynila. Hindi na raw bumalik pa kahit kailan ang baboy ramo na iyon. Siguro dahil marami na ang nagbabantay sa maisan at hindi naligtas para sa kanila ang lugar na iyon. Sa ngayon ay ilang taon na rin ang nakalipas magmula noong maranasan ko ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Wala na rin sina Lolo at Lola.
Ang dating maisan ay naibenta na at isa na ngayong komunidad. Sinadya ko pong ibahin ang mga pangalan pati na ng lugar para itago ang pribadong buhay namin. Sana ay mapili itong kwentong ito at maitampok sa inyong channel, Sir Carl. Lubos ko kayong pinapasalamatan ngayon pa lang sa paglalaan ninyo ng oras na mabasa ang sulat ko. Hanggang dito na lamang at maraming salamat pong muli. Lubos na gumagalang, Arnold. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.